Mali ba ako? Yang dala mo, panigurado na si 100 lang yan. Birthday ng tatay natin, yan lang ang kaya mong dalhin. Walang yan. Grabe ka talaga. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Yan ay 50-year vintage na Daughter's Red Wine, isang century old na ginseng. Kaya huwag mong maliitin. Bayan, pakinggan ninyo. Ang sabi niya, vintage daw. 50 years Daughter's Red pa daw. Isang century old ginseng? Baka naman mamahaling item. Naku, baka milyon pa daw yan. Ang yabang mo, umabot ka na sa langit. Yung si Liubi, isang sweldo lang yan. 3,000, pang araw-araw lang. Walang pambaran. Kung tutuusin, ang dala niya, yung tinatawag niyang Daughter's Red, tsaka century old ginseng. Siguro, binili lang sa Shopee. Ang kapal na mukha niya. Walang utang na loob. Kampi pa ni nanay mo ang nagpalaki sa'yo. Tapos ganito ang kabayaran mo. Anong klaseng anak ka, ha? Pa, ako na nagsasabi sa inyo, authentic yan. Kalma ka lang, hindi nagsisinungaling yan. Baka totoo naman talaga yan. Ma! Huwag mo kapihan si Lubin. Yung bote ng alak na yan, puro industrial alcohol. Tapos yung ginseng, artificially grown lang yan. Walang sustansya. Puro fake. Eh obvious naman. Yung alak ng industriya, yung ginseng, mukhang dilasa. Industrial alcohol. Nakakabatay yan. Wenjing, totoo ba yan, ha? Siyempre. Tingnan nyo. Breaking news, oh. Breaking news, isang kumpanya ng Daughter's Red ang nahuli. Sa paggawa nila ng alak, hinahaluan nila ng industrial alcohol. Dahil doon, maraming namatay sa lason, maraming nabiktima. At pati official news na nireport, ire-recall. Lahat ng naunang batch lasong alak. Sa palagay nyo, gawa-gawa lang to? Tignan nyo yung bote. Parehong-pareho sa news. Oo nga, pareho. Uy, Lower, pambihira ka naman. Pang birthday mo kay Papa, lasong alak, ha? Pa, totoo lahat ng regalo ko sa'yo. Huwag kang magdaya. Walang iya ka. Sa ganitong sitwasyon. Mangangatwiran ka ba, ha? Gusto mo akong mamatay? Ano ka ba naman? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Itong walang utang na loob. Regalo niya sa 70th birthday ko. Lason? Gusto mo ba na agad ako mamatay, ha? Hindi ganyan si Lubin. Tumihimik ka na! Sister-in-law, baka naman ikaw pang may pakana nito. Ikaw ang nagsusol. Ikaw kasi, kuripot kayo sa pera. Kaya ganyan nangyari. Kailangan tipid lagi. Tama na! Tumihimik ka! Wala kang respeto sa ate mo! Wala kang galang! Ikaw pa lang. Ang tapang mo, sinisiraan mo ako sa kapwa mo. At ikaw, kahit kuya kita, sinisiraan mo pa rin kami. Ganyan ka ba? Deserve mo magtawagin kuya? Gusto mo ba ng gulo, ha? Kalma na. Tumimik na kayo. Tama na! Ikaw, walang utang na loob. Sa birthday ko pa talaga. Dambastos ka ba dito? Anong gusto mo panabasin? Pa, hindi ako nag-uuramentado. Ba't sila ang pinapakinggan nyo? Akala nyo ba papating ko kayo? Fair ba yun sa akin? Patas ba yun? Ano ka ba? Tama rin naman ang sinasabi ni Laur. Hindi ba siguradong totoo yan? Huwag nating husgahan agad. Maano ba? Kung tutuusin, kilala naman natin si Laur, di ba? Malapit na mag-40 hanggang ngayon kargador pa rin. Wala na siya pag-asa. Ang yabang mo, hindi kargador si Papa. Anak ng tigas ng ulo mo. Uy, Coco. Hayaan mo sila. Si Papa nang bahala. Kargador? Eh ano ngayon? Nagpapakahirap ako magtrabaho para kumita. Masama ba yun, ha? Walang kwenta. Magaling lang sa bibig. Uncle Zu, hindi ba yung anak mo si Xiaozun? Yun yung sikat na product tester online? Oo nga, patawag dati siya. Tama ka. Nasa bahay siya ngayon, tamang-tama. Patatawag ko siya ngayon din. Nandyan na si Xiaojun. Sige, sige. O aking mabait na kapatid. Mamaya, tingnan natin kung hindi ka mapapaya. Lolo, bakit mo ko tinawag? Galing ka rito. Xiaojun, hindi ba nagla-live ka? Tignan mo nga itong dalawang bagay nito. Tignan mo kung peke o hindi. Ito, teka lang. Ito palang si Tito Liubin mo. Nagbigay ng regalo kay Lolo Liu. Sabi niya itong alak na to, 50 years old Daughter's Red Wine. 100 taon na rin daw. Kaya ikaw na bahala mag-check. Hindi ba? Expert ka sa faith checking? Patingin mo na. 50 years old na alak daw? Tapos 100 years na ginseng? Eh, baka joke lang naman to. Yung dalawang yan, milyones ang halaga niyan. Kaya nga. Pasilip naman si Xiaojun, baka maloko pa si Lolo. Baka fake pala ang dala niya, niloloko lang siya. Diba, Tito Bill? Sige po, sisilipin ko. Tignan ko mabuti. Sandali. Hoy, Teka! bakit tita? Xiaojun, hindi ba dapat naka-livestream ka para legit na legit? Oo nga no. 50 years age na Daughter's Red yan. Tapos 100 years sa ginseng. Ila-live ko talaga. Siguradong viral yan. Tita naman, ang galing na isip mo. Pwede ka maging live seller. Saglit lang po, kukuha ko na gamit. Tapos, ipaprangka natin sila. Ikaw, inuti. Sigurado mapapahiya ka. Mga viewers sa screen, hello po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa Xiaojun Anti-Fake Livestream. All-nighter para kay Jun bro. Jun, pinafollow ka namin. Naalala niyo ba yung huli ko na raid? Yung isang store? Ayun,
Nahuli sila. Grabe, ang dami ng illegal additives. Ngayon, sarado yata sila. Deserve naman nila. Wala silang pake sa kalusugan ng tao. Tama. Okay mga viewers, hulaan nyo nga. Ano itong nasa mesa? Itong dalawang items na to. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi namin alam. Ano kaya yan? Chocolate frog? Nakita ko na yun before. Parang familiar eh. Oo nga eh. Tama, parang nakita ko na to dati. Saan ko nga ba ito nakita? Okay, ngayon i-reveal ko na kung ano ang laman ng boteng ito. Napakahalaga ng laman ng mga ito. Dahil ito ay isang napaka-historical na pangyayari na ako mismo hindi ko ni-expect. Grabe talaga. 50 years old pala itong Daughter's Red Wine. At itong ginseng, 100 years old na pala ito. Ancient ginseng. Grabe! Grabe, nakaka-amaze naman. Di ko akalaing existing pa pala ang mga yan. Ngayon ko lang yan nakita sa buong buhay ko. Siguro napakamahal ng mga yan. Nakakagulat. Mga viewers, mga boss, itong mga gamit na to ang ating i-check ngayon. Tingnan natin kung talagang legit ang mga ito. Pero hindi rin ako sure kung legit talaga tong dalawang item. Kaya gusto ko rin kayong isama para sabay-sabay nating i-check. Tama si Bro Jun, kung legit to, ang lupit ng live na to, promise. Bihira to. Ano bang ginagawa mo? Ay, Jun, Ah, mga kaibigan, family namin ngayon. Birthday ng tatay ko, 70th birthday niya. Pero itong walang utang na loob sa lubin, nag-overnight shopping na. Bumili ng peking alak at peking ginseng. Napaka-peke. Sinabi pa niya na rare 50 years ang wine niya. Fake pa ang ginseng. Grabe, pabihira. Ang lahat ng dinala mo, fake lahat. ano pinagsasabi mo? Ano pinagsasabi mo? Tignan niyo, gusto niya ako saktan. Ala, nananakit ng babae, hindi tunay na lalaki. Tignan niyo yung bote. Hindi ba katulad ng fake wine na nasa balita? Oo nga, ibig sabihin, yung laman yan, pwede palang puro alcohol. Delikado yan. Pwede kang mamatay dyan. Si Liu Bin talaga, walang konsensya. Anak pa naman siya. Pero sasaktan pa ang ama niya. Kalokohan talaga. Papaluin ka ng langit dyan. Sinasabi ko sa'yo, paninira yan. Hoy, buso! Ate mo yan ah. Pagbigyan mo na siya. Dapat sa'yo yan. Ano raw? Pinapublic shame niya ako. Tama si Con Renji. Dapat talaga i-expose sa mga katulad mo. Walang hiya ka. Dapat lang talaga sa'yo yan. Tama. Pero paano nyo nasabi na si Liu Bin? Ay ganun nga. Dati naman siya mabait sa baryo ah. Nagbago ng tao. Hindi ka sure dyan. Tama, sino nga ba talaga si Liu? Ah, teka. Yung pera, Uncle Bin, pwede ba? Huwag na lang nating i-livestream. Ay, hindi pwede. Ngayon pa, birthday ni dad to. Kailangan malinaw. Paano kung fake ka lang ang alak na yan tapos nainom ni tatay, ha? Tama ba, pa? Oo, Xiaojun. Sige na, i-check mo na. Para wala nang kaba, okay? Han, sobre na sila. Tapos na si Papa. Bakit hinayaan niya sa atin magwala? Oo nga, Papa. Si Auntie. Parang witch yung mga fairy tale. Tama. Coco, anak, kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot, ha? Uncle Bin, eto na. Xiaojun, i-check mo na lang. Bahala sila mag-ingay. Kung totoo yan, hindi matitinag yan. Totoo pa rin yan, kahit anong gawin nila. Sige, scan mo na. Ayun na, ano yung QR code? Ayan. Pag-check lang yan, special verification QR code. Kasi itong 50 years na alak na ito, may sariling online certificate. At unique yan, walang katulad, exclusive yan. Ay teka lang, may website pala ako para dito. Wait lang ha, scan ko na. Sandali lang. Ito na. Xiaojun, ano nangyayari? Bakit? Ayaw mag-load. QR mo yata may sira. Teka lang, paano to? Sabi ko na nga ba dinamihan lang ang arte. Fake din naman pala. Hoy. Bakit? Papasagasa ko na to. Kahit wala kang pera, magdadala ka para kay Papa, hayop ka. Sinasabi ko sa'yo, bitawan mo yan. Kapag nabasag yan, di mo na kayang bayaran. Para sa itong regalo, bumuwi pa sira. Ikaw, pinaghirapan ka namin palakihin. Tapos ganito ka bumawi. Fake gifts pa talaga sa karawan ko. Wala kang utang na loob. Ikaw, sobrang laki ng pagkanismaya ko sa'yo. Grabe ka umarte, ha? Isirain ko to! Wag! Teka, lumabas yung result! Auntie, nabasag mo! Isang bote lang naman yan. Anong drama niyo dyan? Auntie, alam mo ba yung ginawa mo? Ha? Itong rare edition na 50 years old Daughter's Red. Totoo nga alak yan! Ano? Paano naging totoo yan? Oo nga, Xiaojun. Yang inutil na yan. Kailan pa siya nakabili ng milyong halagang alak? Yung higit pa. Ganitong klase, rare at vintage yan. 50 years old na Daughter's Red. Huling auction sa Jiangcheng, umabot ng 6.6 million. Grabe talaga. Ang bango. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasingkot ng ganitong klaseng alak.
Grabe, yung amoy niya. Lolyo, tanga ka ba? Ganyan kagandang alak. Kanina, bakit hindi mo pinigilan? Hinayaan mong basakin. Basura kang bata ka. Eh paano ko alam na totoo pala yung binili niya? Ay, sayang talaga. Yung 50 years old daughter shred ko. Oy Jun, script mo to no? Plot twist agad? Hindi yan scripted. Kakascan ko lang. Code verified talaga. 50 years, vintage daughter shred. Legit. Ay, tignan nyo. Hindi ba si Dr. Sue? Bumalik siya sa hometown niya. Itong ginseng na ito. Ito, hindi ba ni magkamali? Ito ay 300 years old wild ginseng. Dr. Sue, sigurado ba kayo? Pinakatanda yan? Hindi kayo nagkakamali. Sigurado ako. Sino ba naman? Magsisira sa ganito. National treasure yan. Ikaw. Hindi ako. Actually si Mrs. Sue. Hinila niya kanina. Sean Wenji, alam mo ba kung ano ginawa mo? Isang simple ginseng lang yan. Hindi naman ganun kamahal. Ignorante. Ito, 300 years old ginseng. Halaga nito, minimum 5 million. Kalokohan! Ganito, sa online shop lang yung dinaan. Matanda ka na, nagpapatawa ka pa. Sira ulo ka ba? Sino bang gagastos ng 5 million para sa ganyan? Grabe ka na sa kamangmangan. Tita, eto sinasabi ni Dr. Sue, totoo. Yung Lins Pharma, yung CEO nila, kinontak ako sa live stream ko. Ang sabi nila, itong 300 years old na wild ginseng, bibilhin nila ng 8 million. Pero dahil nawasak na, ang kaya na lang nilang bayaran, 1 million na lang. Grabe, sinayang nila ang lahat. Totoo pala lahat ng products nila. Si Uncle Yu talaga, ibang klase, legit big time. Pero itong babae sobrang bastos. Puro maninira na lang yung ginagawa niya. Hindi na nag-iisip, nakita niya ng sarili niya. Mga kagaya niya, dapat ibulgar sa internet. Dapat malaman ng lahat ang ugali niya para walang maniwala sa kanya. Sayang ang century-old ginseng ko at yung 50-year-old wine ko. Sobrang sayang talaga lahat. Narinig nyo naman ang lahat kanina. Yung dalawang item na yan, worth 10 million. Bayaran mo. Yubin, wala kang konsensya. Pinsan mo pa naman yan, pero ganyan mo siya tratuhin. Ano ba? Gagawin mo akong hostage? Alam mo ba, anak ko na ngayon ang manager ng Dongma Group. May powerful backing kami, isang tawag lang. Kaya kita ipaban sa buong Jiangxi. Dahil lang sa kaunting power, nagiging hambog ka na. Kanina, walang puso. Pero ngayon, pa-victim ka na gamit ng pamilya. Hindi ba kayo nandidiri sa sarili nyo? Ate, ang daming tao na nakakita kanina. Sumobra ka na talaga. Mag-sorry ka na kay Long Yubin. Promise, kakalimutan namin lahat ng mga ginawa ko. Gawin mo ngayon. Oo nga, Wenji. Mag-sorry ka na. Birthday ng tatay mo ngayon. Kung gagawa ka ng gato, papahiyain mga pamilya natin. Anong klaseng anak yan? Nakakahiya ka. Ma! Gusto mo ako paluhurin sa kanya? Wala kang kwenta. Gusto mo na bang mamatay, ha? Ikaw... Pa! Dahil sa kanya sinampan mo ako? Walang iya ka kasi. Si Xiaobing nga. Nagbigay ng milyon-milyong halaga samantalang kayo. Ano bang ipagmamalaki nyo? Pareho kayo walang kwenta! Xiaobing, yung special wine na yun, meron ka pa ba? Bigyan mo naman si Papa. Alam mo naman, yun yung paborito ko, ha? Grabe, ilang taon kong hinanap yun. Sobrang hirap nun. Next bottle. Di ko alam kung meron pa. Nakakaya talaga kayo. Puro kayo perwisyo, walang silbi. Yung pera, lahat naman nakita, lahat witnessed. Mali ka talaga sa ginawa mo at higit pa, krimen na yan. Intentional destruction of high-value property, seryoso to. Uncle Bean, kung gusto nyo, pwede nyo silang kasuhan. At sigurado ako, makukulong sila. Mga 3 to 5 years. Siguradong malalagot sila. Ani, ako, ayoko makulong. Xiaobin, kapatid, ganito. Ako na ang hingi ng tawad para sa ate mo. Kalimutan na natin to. Pamilya naman tayo, hindi ba? Isang pamilya tayo. Pamilya daw. Noong gusto niyo sirain yung pangalan ko online, naisip niyo ba yan? Dalawa lang ang pagpilian ninyo. Una, lumuhod at humingi ng tawad. O kaya ipapakulong ko kayo. Sino ka ba, ha? Para paluhurin ang mga magulang ko. Ma, pa, anong nangyari dito? Anak, buti dumating ka na. Yung tiyo mo, grabe makapag-insulto. Hindi lang niya ginulo ang birthday ni Lolo. Gusto pa kami ipakulong. Paluhurin. Sa harap ng maraming tao. Anak, ikaw na ang bahala sa amin. Tulungan mo kami. Don't worry. Tiyo, grabe ka naman. Sorba ka na yata. Ha?
Baka gusto mo munang alamin ang buong kwento. Baka pagsisiyan mo yan. Ikaw ang mapapahiya. Sino ka ba ha? Ang lakas mo magsalita. Hindi mo ba alam? Ngayon, manager na ako. Appointed sa mismong chairman ng Donghua Group. Big time na ako. At ngayon, gugulpihin na kita kung gusto ko. Kung hindi lang talaga dahil tiyo kita, matagal na kitang pinatumba talaga. Gusto mo? Wow! Ang galing naman ng anak ko! Hoy basura! Lumuhod ka na! Pag di mo ginawa, papatanggal ka namin sa buong Jiangsheng! Wenji, Yaozu, tama na siguro. Magkapamilya pa rin tayo, huwag naman tayo mag-away ng ganito. Lola, with all due respect, yung mga bata pala tulad nila, deserve ba nila maging kapamilya ko? Enough na, Lola. Hoy, ikaw, hindi ba kayo nakakarinig? Lumuhod kayo sa harap ng parents ko, ngayon na! Liaozu, kasalanan ng nanay mo yan. Tapos kami ang pinapalabas mong masama? Grabe ka naman. Tigilan mo na nga ako, kayong lahat. Lumuhod na kayo ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan nyo to. Kaya gawin nyo na. Konting kapangyarihan lang kung makaabuso ka. Hintayin mo lang, ipapalam ko to kay Xiangxing yun. Gusto ko lang malaman kung paano ka naging manager. Grabe ka, Tiyo. Tingin ko, natapilok na yung utak mo. Kahit anong palusot, basura ka pa rin. Yang katulad mo. Hindi ka dapat makilala si Mr. Xiao. Ganun ba? Hello? Hello, Mr. Liu? Kayo po ba yan? Oo, ako to. Hello, Mr. Liu? Kayo po ba ito? Ako nga. Mr. Liu, paano po kami makakatulong? Totoo ba na ang Donghua Group ninyo ay mayroong Yu Yaozu? Liu Yaozu? Opo, Mr. Liu. Dahil malaki ang utang na loob namin sa inyo, kaya bilang pasasalamat, pinili namin i-promote ang pamangkin ninyo habang siya'y intern. Personal ko siyang pinili para i-promote. Tama nga, Mr. Xiao. Gusto kong tanggalin niyo siya ngayon din. At simula ngayon, hindi na siya tatanggapin muli ng Donghua Group. Magagawa mo ba? Opo, Mr. Liu. Agad ko pong kakausapin ng HR. At oo nga pala, Mr. Liu. Alam namin nasa hometown kayo sa pa-birthday ni Mr. Liu. Nagpadala kami ng konting regalo pabati sa inyo. Sana po hindi kayo maabala. Papunta na rin kami dyan. Wala yun. Karangalan ko yun. Welcome kayo dito. Secretary Zhang, gaano pa katagal? Boss Xiao, mga 5 minuto na lang. Pero mukhang yung guest convoy nauna nang dumating. Hello? HR ba ito? Ang galing mo rin kumarte ah. Kala mo naman, mabobola mo si Boss Xiao para sa birthday greeting? Kung hindi ko lang alam, baka maniwala pa ako sa'yo. Tama nga si Yaozu. Ang buong pamilya nyo, kayo, mga dagalan sa kanal. Nag-iilusyon pa na makakatrabaho si Boss Xiao. Ha? Wala kayong alam sa mundo. Donghua Group, sa ngalan ni Mr. Liu, ay nagpadala para bumati kay Mr. Liu Sr. Binabati si Mr. Liu Sr. ng isang masayang kaarawan. Buksan. Tianshan Jade. Isang Jade Rui. Ang halaga, 20 milyon. 20 milyon? Isang villa sa Yunmeng Mountain. Ang halaga, 10 million. At ang panghuli, gamit ang pangalan ni Mr. Liu Sr., isang investment na 3 bilyon para sa tourism development ng Liu Village. Grabe! Dahil sa Donghua Group investment, yung Liu Village natin siguradong aangat. Sobrang blessed na natin! Oo nga. Pero teka, sino ba talaga si Mr. Liu? Grabe ang generous pala ni Xiaoqing yun. Napakabuti niya. Anak ko, Ha? eto, ano nangyayari? Ito mga tao ng Donghua Group o bakit sila biglang nagre-regalo? Oo nga anak. Baka naman itong si Liu Bin. May connection talaga. Sobra ka naman mag-isip. Isa lang yan sa mga kargador. Anong connection niya? Kayo po ba si Mr. Liu? Kayo po, Mr. Liu. Ako po si Xiao Liu. Dati ko na po kayo nakita sa kumpanya. Ilang beses na pero hindi ko nakalimutan. Ngayon po, kami pong lahat na naririto. Dahil si President Xiao mismo ang tinawag at nag-uutos sa batiin si Elder Liu. Sana po magustuhan ninyo. O narinig niyo yun, mga walang kwenta. Ako ang totoong VIP. Ikaw, palalayasin ka lang niya. Sinusumpa mo sarili mo. At ngayon, pinapahayag ko, simula sa araw na ito, ang pamilya ng walang silbing to, wala nang puwag sa Jiangsheng.
Tignan natin mamaya kung makakangiti ka pa. Yaosu, baka naman dahil na rin sa lola mo. Patawarin na natin. Hay nako, Lola. Siya rin naman ang may kasalanan eh. Walang kwenta ka nga. Nagmamayabang ka pa sa harap ng apo ko. Wala ka sa lugar. Akala mo kung sino ka eh. Ay, Yaosu, ikaw ang tunay kong pinagmamalaki. Pinasaya mo si Lolo. Lo, dapat lang. Liuben, kumingin ka na lang ng tawad kay Yaosu. Ma, ako pa magsasorry sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw talaga, malapit ka na sa kapahamakan, yabang mo pa rin. O yan, narinig niyo na lahat, di ba? Ito, investment deal ng Donghua Group dahil lang sa akin nakuha ng New Village ang kontratang ito. 3 bilyong investment. Lahat tayo, yayaman na. Giginhawa ang buhay natin, bawat pamilya. Pero, kung gusto niyo makinabang, kailangan ninyong putulin ng ugnayan. Sa walang kwentang pamilyang ito, wala nang balikan, hindi na kailanman. Ano, din ba kayo? Kung gusto niyo makinabang, lumipat kayo dito sa amin. Walang pakikipag-kaibigan sa kanila. O bakit nagdadalawang isip pa kayo? Simple lang naman, iwaksin niyo sila. Kayaman kayo. Giginhawa ang buhay ninyo. Pera rin ang hari. Kung marunong kayo, alam niyo dapat ang tamang choice. Para lang kay Liubi na walang kwenta. Seryoso, pipiliin niyo siya kaysa sa pera, ha? Tama si Yu Qiang. Putulin na ang relasyon sa kanila. Wala na tayong pakialam sa kanila. Makakaangat pa tayo. Hindi na kailangan lumawas para magtrabaho. Tama. Matagal na akong inis dyan kay Lubin. Wala naman siyang silbi. Ang yabang pa. Kasama ako dyan! Tama ako! Tama kami lahat! O ano? Gets mo na? Pag pera ang usapan, walang pakiang tao. Isang mahirap na katulad mo. Tandaan mo yan. Honey, sobra naman sila. Kahit pera-pera lang, hindi naman ganyanan. Papa, yung mga tito-tita ko sa Manila. Uwi na tayo please, ayoko na sila makita. Sige. Pero teka lang. Hintayin natin. Mamaya hindi na sila makakatawa. Pa! Ma! Hoy kayo! Ano pa hinihintay nyo? Ngayuan natin yung inutil na yan. Si Yaosu, napansin ni Boss Xiao. Sikat na tayo, balang araw. Tama si Wenji. Simula ngayon, wala na akong aasahan kay Inutil. Ang future natin, nasa kamay ni Yaosu. Siya ang nagpapasaya sa akin. Paano ginagawa mo? Huwag mo akong tatawagin papa. 4 na taon ka na. Ganyan ka pa rin. Wala kang kwenta. Han, paano mo nasabing anak mo hindi karapat-dapat buong buhay niya sumunod siya sa atin? Puputulin mo na lang ang relasyon mo sa kanya. Ikaw... Ma, masyado mo pinapaboran yung Inutil na yan. Ano mabibigay niya? Makinig ka sa akin. Tayuan mo na yan. Si Yaosu ang future. Siya ang magpapasaya sa atin. Kayo, Ma! Mama, okay ka lang? Ma! Lola, Ma, okay lang si Mama. Hindi ko akalain na pati si Papa mo gagawin to sa'yo. Ang lamig naman ang puso nila. Okay lang, Ma. Basta kasama mo ako. Ako mag-aalaga sa'yo. Ako magpapasaya sa'yo. Claudio, kahit ano ba yan, anak mo pa rin si Liubin, sarili mong dugo. Paano mo nagawa na patuloy ng relasyon ninyo? Pati kayong lahat. Grabe kayo magtrato. Wala ba kayong takot sa karba? Tanga si Lolo, Yu Yaosu. Akala ko ba magkapatid tayo? Pero ngayon, nakita ko na ang totoo mong ugali. Isa ka palang traidor. Nagkamali ako sa'yo. Lahat kayo, puro dakdak lang. Ako na ngayon ang manager ng Donghua Group. Na-appreciate lang naman ako ni Boss Xiao, kaya ganito ang ginawa niya para sa akin. Ano ba tingin mo sa sarili mo? Hindi ka naman lumilibel sa amin. Mag-uumpisa na ang birthday celebration ni Lolo. Ikaw, tawagin mo na ang mga tao. Paalisin mo na ang mga walang modo dito, bilang na bilang. Aba, ano ba ginitay niyo? Hindi niyo ba narinig ang utos si Mr. Liu? Galaw na! Ano gagawin niyo? Huwag niyong babastusin si Mr. Liu. Boss Xiao! Boss Xiao! Naparito pala kayo. Nakakaya sa inyo. Sobrang karangalan po namin. Ano bang nangyayari dito? Boss Xiao, itong mga walang silbi, binastos pa si Mr. Liu. Kaya kami, sumunod lang sa utos para paalisin sila. Wala silang respeto. Ano? Ganyan kayo magtrato? Boss Xiao, ano kasalanan ko? Ano kasalanan mo? Ha? Ang totoo, si Mr. Liu, ang VIP guest ni Boss Xiao ngayong hapon. Dumiretso ka na sa HR, ang Donghua Group. Hindi ka na kailangan. Patay.
Teka, paano nangyari yun? Hindi naman siya importanteng tao ah. Paano siya naging VIP nyo? Boss Xiao, baka nagkakamali kayo ng tao. Bastos! No! Wala kang karapatan na question si Boss Xiao! Boss Xiao, itong pamilya ni Liubin. Basura sa lipunan yan, walang power. Sigurado ba siya yun? Baka naman nagkakamali kayo. Oo nga, Boss Xiao. Nag-background check na kami, si Liubin. Kargador lang sa isang kumpanya nyo. Anong VIP doon? Hindi naman siya importanteng tao. Paano siya naging special guest ninyo? At isa pa, kakapromote nyo lang kay Yao Su. Ginawa niyo siya manager. Boss! Mga walang modo. Hindi niyo ba alam kaya ako lang siya ginawang manager, Yaozu, dahil kay Mr. Lu. Kung wala si Mr. Lu, hindi ka importante. Ano? Ibig sabihin, yung 300 million investment sa Liu Village, galing yun kay Boss Xiao para kay Mr. Liu? Totoo ba? Siyempre naman, natural lang. At alam ko lahat ang nangyari. Na nambastos kay Mr. Liu. I hereby announce sa Donghua Group, ang investment ng Liu Village, kanselado na lahat. Huwag naman, kasalanan ng hayop na yan. Kami rin, naloko niya kami. Tama! Kami rin naman! Naloko lang din kami! Simula ng talikuran si Mr. Liubin, tapos na. Wala na kayo karapatan sa investment, wala na. Mr. Lu, yung regalo para kay sir, anong gusto mong gawin? Xiaobin, itong Jade Rui at Yumeng Villa. Gusto talaga ng tatay ito. Salamat anak. Haha. Xiao Yun, ibalik lahat ng regalo. Okay, naiintindihan ko. Wag naman. Para sa akin to eh. Walang utang na loob ka. Gusto mo pa talaga akong mamatay. Matanda ka na nga, wala ka pa rin hiya. Kanina pa siya nakikisip-sip, tapos iniwan si Lubin. Ngayon, nakita niyang si Lubin pala ang bigatin, biglang yumabang ulit. Grabe naman. Kanina pa yan si Lu Xiang. Gusto pa nilang itaboy si Liubin. Oo nga, nung gipit si Liubin, pinagtulungan pa nila. Ngayon bumaliktad na sila. Nagpapakasantong kalabaw kayo. Nakakaya kayo. Sobra na talaga. Ang kapal na mukha ninyo. Nakakasuka. Hindi pwede yan. Napakababang tao lang ng mga yan. Paano siya magiging konektado sa inyo? HR Department. Mr. Liu, malungkot man namin sabihin. Pero dahil hindi ka nakapasado sa requirements ng company namin, ayon sa posisyon mo, opisyal namin binabasura ang kontrata mo. Good luck sa inyo. Tagal na ako. Ayun kasi, walang utak. Nilabanan mo pa si Mr. Lu. Parang nilabanan mo na rin ang Donghua Group. Secretary Zhang, Boss Xiao, simula ngayon, ipakalat sa buong South Province na bawal nang kunin si Yaozu sa kahit anong kumpanya. Di ba sabi niya kanina, puputulin niya raw ang buhay ni Lubin? Tikman niya rin kung paano mawalan ng buhay. Tikman niya para patas. Boss Xiao. Boss Xiao, kasalanan ko lahat ng ito. Sorry na. Patawarin niyo na ako. Patawarin niyo na po ako. Bigyan niyo pa ako ng chance. Anong dapat mo hinga ng sorry ay si Mr. Lu. Mr. Liu, pakiusap. Sabihin niyo ang Boss Xiao ko. Pagbigyan niya ako, huwag naman tanggalin sa posisyon ko. Oo nga, kapatid mo naman siya. Pamilya pa rin tayo. At saka, si Yaozu, pamakin mo yan. Pagbigyan mo na siya, hayaan mo na siya. Oo nga, aminado si Yaozu sa pagkakamali niya. Hindi niya rin naman alam. Nakilala niyo pala si Boss Xiao. Kung alam lang namin, hindi sana hindi ganito. Pamilya pa rin naman tayo. Oo nga, oo nga. Pamilya? Kayo? Ha? Kanina lang tinawag niyo akong hamak na kargador. Binaliwala niyo ako. Hinamak niyo ang buong pamilya ko. Pinagbintangan pa ako. Nagbigay ng peking alak. Gusto niyo ako ipahiya kay Xiao Jun? Gusto niyo kami pabagsakin? Buong pamilya ko. Gusto niyo tulak sa bangin? Nasaan yung pamilyang sinasabi niyo, ha? Isa pa. Binasag mo yung 50 years daughter's red wine. At yung 100 years old na ginseng. Yung dalawang yon. Halagang 10 million yon. Kung ayaw mo makulong, isipin mo kung paano ka magbabayad. Ako? Patawarin mo ako, nagkamali ako! Patawarin mo si ate, ayoko makulong! Gusto! Huwag naman ganun, sobra naman yata! Anong sobra? Pero nung kayo nag-aapi sa amin, ba't wala kayong awa noon? O baka naman, ikaw na ang magbabayad? Ikaw ba? Xiao Jun, Uncle Zu, salamat sa pagpanig ninyo kanina. Bilang pasasalamat, magbibigay ako ng tigi 1 milyon sa inyo, 1 million each. Ha? 1 million? Imposible yan! Liubin ba? Kanya kayaman? Oo nga, feeling ko, nagpapasikat lang siya. Kahit may pera, di mo naman basta mabibigay yon. Pero, checking nga galing sa Hongda Trading, mukhang legit nga.
Hongda? Hindi ba yung Hongda yung pinakamalaking kumpanya dito? Uncle Yu, ano bang relasyon ninyo sa Hongda? Ako ang pinakamalaking shareholder. Technically, ang Hongda, ako ang may-ari. Matagal-tagal na rin. Ah, si Uncle Yu pala. Hindi basta-basta. Hindi ordinaryong empleyado. Siya pala ang big boss. Totoo. Siya pala ang big boss. Patay na. Ano ba kasalanan ko nung ginawa ko? Ngayon ina-announce ko, lahat na pumanig kay Mr. Lubin mula ngayon may lifetime employment na sa Donghwa Group. Starting salary, 500,000. Starting pa lang yan. Ano, boss Xiao? Totoo ba yan? Hindi ka nagbibiro? Relax. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Aba, ang sayo naman yan. Ako nga dahil walang trabaho Napilitan ako mag-livestream. Di ko akalain. Bigla akong mapapasama sa isang top 500 company. Ang Donghwa Group pa. Nakakainis. Kung noon pa sana pinagtanggol ko si Yubin, baka ngayon nasa Donghwa Group na rin ako. Hindi na ako magbubuhat sa construction. Sayang talaga. At hindi lang yan. Siya pa ang VIP guest ng boss mismo ng Donghwa. At boss pa ng Donghwa 3D. Ma, kasalanan niyo lahat to Kung hindi niyo sana inaway si Uncle, sana nakasama na rin ako. Tasayang tuloy ang pagkakataon. Hoy bata ka, ba't mo ko sinisisi? Kasalanan niyo ng nanay mo. Siya ang nagkataong wala akong kinalaman dyan. Sinisisi mo pa si mama? Tumigil na kayo! Ma, sumama ka na lang sa akin. Pagsisilbihan ka namin. Ako... Anak, buong buhay ko dito na ako sa Lu Village. Sanay na ako dito. Kung lilipat ako ng syudad, hindi ko rin kakayanin. Basta makita ko kayong masaya. Masaya na rin ako. Okay ma, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero mula ngayon, kung may mga has nasaktan ka, hindi ko sila palalampasin. At mula ngayon, mama ni Lubin, parte ka na rin ng pamilya namin. Sino mang lumaban sa kanya, kalaban ng buong Donghwa Group. Ano na, Coco, mahal, umuwi na tayo. Papa, pwede ba tayong dumaan sa amusement park? Gusto ko sumakay ng Ferris wheel. Sige, mamaya dadalhin kita doon. Yay! Ma, alis na kami. Tito, hindi ko dapat pinaniwalaan yung mga magulang ko. Pasensya ka na, puro mali ang ginawa ko. Patawad, sana bigyan mo pa ako ng chance. Pangako, hindi na mauulit. Nasa uli ang pagsisisi. Bahala ka sa buhay mo. Ayusin mo sarili mo. Tito! May gwardiya pa pala siya. Sir Yu, pabalik na po ba tayo? Ano? Siya pala ang driver ni Yubin? Ikaw talaga malas! Dahil sa'yo napahamak ang buong village! Pati kami lahat na damay! Kayo pamilya mo, puro malas, wala kayong silbi. Mga kababayan, itama na yan! Tama na! Huwag niyo kami patuhin! Tama na! Hello? Ano? Binabastos tayo ng Western countries? Nagkakaisa sila laban sa atin? Ano? Sinadya ng bansang kanluran na sirain ang kasunduan? Nagkaisa sa laban? Anong nangyari? Pinagbawalan na tayo na makabili ng advanced chip at iba pang mga high-tech equipment para mabuo ang project. Nagkakagulo na ngayon ang stock market natin. Kung hindi agad ma-overcome ang tech blockage, delikado na ekonomiya natin. Grabing epekto niyan, sobrang bigat. Kamusta naman si Lolo Xiao? Yung team ni Lolo, nasa 1 nanometer chip research, tsaka yung lithography, may major breakthrough na. May detalye pa rin kailangan ayusin, hindi pa tapos. Tinatayang mga 1 taon pa siguro. Ganun katagal? Baka meron pa akong paraan. Para sa loob ng maikling panahon, mabreak natin yung chip blockage at makagawa tayo ng sariling nanometer chip. Totoo? Mr. Liu, biro ba yan? 1 nanometer chip? Kung ganun kadali, edi sana matagal na natin na igawa yun. At hindi ilang taon. Pero Xiao, hindi mo ba ako pagkakatiwalaan? Hindi sa ganun, Mr. Liu. Miss Xiao, 3 days from now, 3 p.m. Doon sa riverbank. Pero Xiao, makikita natin. Tara Coco, tara na. Pero Xiao, sa tingin niyo, totoo kayo sinasabi ni Mr. Liu? Hindi ko sigurado, pero kung napagaling niya si Grandpa noon, ibig sabihin, hindi siya basta-basta. 3 days later, pupunta tayo sa riverbank. Harapin natin si Mr. Liu. Uy! Daddy, may nahuli akong isda! Coco, next step. Ikaw na bahala ha. Go! Tara! Ayan. Sige. Go anak. Ikaw na bahala. Daddy will help you ha. Yeah! Ang galis naman ni Coco. Thank you, Daddy. I'll do even better next time. Good girl. Mwah! Bilangin natin. Presyaw. Ando si Mr. Liu. Ayun oh. Uy, Presyaw. Salamat dumating kayo. Ang paanyaya ni Mr. Liu, hindi ko pwedeng baliwalain. Presyaw, tingnan mo. Eto na.
blueprint para sa 1 nanometer machine. Yung design ng concept dito ahead of the world by 10 years. Grabe, Mr. Liu. Ikaw talaga. Finally, nakumpleto ko na rin ng points. Sulit ang 3 araw na to. Araw-gabi ako ng isda sa ilog. Miss Xiao, bawat tao may kanya-kanya sekreto, di ba? Ganun talaga. Kung makukuha natin ang design na to at kasama si Elder ni Xiao, sigurado isang buwan lang, kaya na ng Huwago na gumawa ng sariling chip. Mr. Liu, sobrang thank you. Malaking ambag to para sa Guago. Pa-apply ko agad yan. Hindi masasayang effort nyo. Maraming salamat. Mr. Liu, mahalaga po ang bagay na to. Pasusundo ko kayo ng personal sa lolo ko para makabisita sa Xiao Residence. Sige, salamat. Honey! Oh, mahal, Mami! ba't ka nandito? Han, sabi ng weather report, magkakaroon daw ng malakas na bagyo. Nag-aalala ako kaya sinundo ko kayo. Mukhang uulan na nga eh. Coco, let's pack up na. Uwi na tayo. Apa? Tara. Mama, gusto ko ng sweet and sour ng isda mamaya. Sige, pag-uwi natin, gagawin kita anak. Yay! Pag uwi natin, kakain tayo ng sweet and sour fish na gawa ni Mami. Sige! Excited na? Tara.